Pero magandang morning, nagpipinamati ka mo nga nagkakulaw Radyo Pilipinas Borongan nga nasulod na kita hataramdan. Sumat istihanon. Friday nga edition, January 9. Thank God, Friday nagihapon bisan kun mauran iton aton panahon. I hope settled na kamo dito niyo tagsa-tagsa nga mga lugar hiton panarabahuan. Di dahito niyo pakabuhi. Warila sa buta, adi weekend na liwat kita. Pero yan nga mga oras, matutok kitahin mga balita, informasyon. Di kang naman dinihiton aton na probinsya. Para well-informed, lagi hapon kita, bisan nahabot nga mga sagipo kita. Di danihiton aton tagsa-tagsa nga mga trabaho. Kami, pwede lang kami dito niyo background. Pero pwede liwat niyo ano yung mga cellphone himuon nga radyo. Pwede lang ka mo mag-download na PBS receiver nga application. And iyon na kami mababatian. Iton bugos nga maghapon nga broadcast iton aton istasyon. So yes, magandang morning. Ito naton maging kakahampang palaya na nga oras. Sige God, mahagot ito na aton panahon, mahalusulus ito na aton mga kalsada. Pero sa ring pa, basta may ada kita kuryente, magdidero-diretso ito na aton program. Ngan may ada pa naman kita, importante nga bisita. Via phone patch, maaro kitahin impormasyon, tikang naman din Eastern Samar Electric Cooperative. Mga importante nga update, labi na ito na bahin hiton mga program, mga proyekto nga ipapatuman hiton natin kooperatiba para nga hiton kaupayan hiton mga member consumer owners. And yes, syempre mapakianag gihapon kita. I hope nga ubos na nga tanan aton mga na-isolate nga bungto, particularly aton bungtuhan hipapad nga sugad manhan maslug, darahaton ipikto haton share line na waraan serbisyo elektrisidad kay kaulangan parungan para daman haton ira safety in nakapag So aton ginlalauman nga dayon nga oras may ada nagihapon nira kuryente. And speaking of kuryente ayaw hingalimot aton due date ito naton mga baraydan para dero-diretso iton serbisyo daman. Sige, we are saying magandang morning ito natin timprano nga kaatbangi na nga oras. Marisa Lapisora, nasa rin good morning Ate Daisy, hain daw lang ni Marisa. Da mga salamat for joining ito natin naman program. Nga na usap pa naman nga makakabenepisyo ito na ading proyekto yan na ito ni Isamelco. At itong didihasor nga dapit ito na ating probinsya. Ito nga nga problema ito nga pagtaga low voltage. Nagre-resulta ito nga haros diri na gana, itong mga electrical appliances. Diri na birik yung mga electric fan, agsug nga power interruption. Asya ata iton ma-address iton bago nga project nga ipapatuman na iyan na nga tuig iton na Eastern Samar Electric Cooperative. Ate Leonor Pilapil is also watching nasin niya. Magandang. Ay, good morning Ma'am Daisy. Hasumat istihanon. Sana nga gyupay ito niyo morning didano. I hope naman nga diri kita magpauran kasi masyadohin kauso yan na. Hindi masyadohin kauso. As in, uso yan na. Itong trangkaso, bisan nga ni kami diri baya kami exempted. May daliwat namon pinanaabat. Darahin nga mga matagham nga panahon. Tapos itong tigda nga nauuranan. Okay, Sir Amancio cannot be reached aton imo telepono. We're reaching you number nga kalawan ko dede aton numero. Last nga number last digit is 4274 and amon gintatawagan nga numero through landline. I hope asya lagi hapon aton imo number.
74 and last two digit haton number nga gintatawagan nga imo cellphone number. Okay, so aton nagko-connect kita no ngadto ka na Sir Bong Amancio hiton na Eastern Samar Electric Cooperative iton aton na General Manager para makahampang natin na bisan la pinaagi naman ha telepono mga busy naman hira mga preparasyon para hiton mga programs padayon nga serbisyo hiton na SML ko. Ay, okay. Pwede kaya messenger ko, no? Kaya ba? Ay, sandali, Sir Bong. Magkaka-problema ata kita kay... Oo. Kaya aton linya kung messenger yung gamitan, UFM. Okay, we'll wait na lang, Sir Bong. Paki-provide na lang hina cellphone number. Kami na yung matawag. Okay, so natin oras. Meron na kita 21 minuto sa nakalabayhan. Alas 9 haaga. Okay, paki-redial la kasamang UFM. Okay, so cannot be reached. Alright, sige, try kita ha, kuan, audio call. Oo. Anay, Sir Bong, kuanan ko lang kung okay yung volume. Iton amon. Alright, Sir Bong, good morning. Okay. Paki, louder lang. Tingnan natin. Sir Bong, good morning. Okay. Attorney Jose Michael Edwin Amancio hiton na Eastern Samar Electric Cooperative para naman na aton update. Ano? Sir Bong, on air na kita. Okay, para hiton aton na audio. Ba't hindi kita marinig, sir? Hello? Okay. Okay, once again, good morning. Good morning, Ate Days. Okay ang aking Malalim. Masyadong malalim, Sir Bong. Okay, good morning. Oh. Ayan. Okay na? Sige, kaya ata. Hala, tingnan natin. Medyo dead spot kasi dito sa... Haimo na himumutangan. Oo. Okay, sige, Yufim, paki-monitor lang kung okay ton aton audio. Okay, Sir Bong, good morning again. Okay, maupay nga aga, no? Ate Days, upo naman itong mga aton membro konsumidores sa Eastern Samar Electric Co-op, no? Naman, no? Happy New Year naman. Kahit mahalik na. Okay, Last ko na volume. Okay ba ang aking audio? Oo. Gintra-try naman, sir. Ladede. Okay. So, yun na again, sir. Oo. Kaya, halakon makuha natin gihapon. Sige, go ahead. Okay, so maupay nga aga, no? Aton mga member konsumidores sa Isamelco. So, Ate Days,
no, for this year sa Isabel kung may dakita mga maupay nga balita. Mhm. Sir Bong, unahon taan na yung hakuan, yung mga na-isolate natin na mga bungto, yung Hipapad and Maslog, darahan shear line, nahibalik na ba? Yes, naibalik na, no? At because ito na makusog at tira-kaadlaw ang pag-inuran, no? Itong bungtuhan ni Papad at Maslog, no? Itong mga nasa along Panalugon, no, na apektuhan. So mismo nag-request itong sa Ipapad niya iparuwan kay nahitaas na ang tubig, baka maabot ang kuryente, makuryentira. Okay. So, nakabalik na, no? Oo. So kadi kita Sir Bong, han good news. Project implementation para yun ang 2026. Yes. Ati days no gin-confirm Marta sa aton distrito congressman Shane Gonzales parte ito na suporta subsidiyahan national government pag-construct itong kinapundan to Giwan sub-transmission line, no, na 69,000 kV o 69,000 volts, no. Ito may distansya more than 30 kilometers, no? So nag-request kita ang 200 million para pag-construct itong linya. Aton na konfirmar kay Congressman Shane Gonzales nga upodiran nito ni Congressman Nonoy Libanan nga mapunduhan itong proyekto 200 million. So na upo dito sa pag-aproban ni na aton Pangulo, no, PBBM just pira lang kahapon or Lunes yata pirmahan 2026 National Expenditure Budget, no. Okay, so sir, yan na ito ni implement nga program. Yes, dako ito na epekto ati days, no. Yan na existing tagalinya from Kinapundan to Giwan 13.2 o 13,200 volts lang, no. Kuan lang hiya pang distribution. Yan na with this project kuan na ito ang sub-transmission and high voltage na, no, 69,000 volts. Yun talaga ang delivery voltage from NGCP, no, ang atong mga substation from Kinapundan i-extend na mo na rin niya up to Giwan 69,000 volts. Dito na kita maghihimo substation sa Giwan. So dako ito na Victor, number 1 ang pinarong-parong ta para sige itaas ang demand ng Giwan, pero parang tara para ma-upgrade ang linya from 20 to 40 hindi na kaulangan, no, kung may substation dito kasi haranin na, so minus interruption. Voltahe naman ma-stabilize na ito from 69 kV down, ibababa natin ito sa aton power transformer sa 13 Pro. Meron na tayong equipment na haranin na mag-stabilize ang voltahe. So dako ito nga epekto talaga sa bungtuhan Giwan. Sugad naman siguro may trickle din kay Mercedes, no? Maharap kita ati days, no? Bibisita itong Giwan. Giwan, madamo mga negosyo, no? May ongoing dito. Nga tulo ka building 11 story. Ang demand nga nag-apply na sa Haamon mga 4 megawatts. So damo pa ito mga iba-iba pa nga mga klase ng negosyo sa mga cold storage, ice plant, mga resort, no. Before medyo may nabultay nila, so wala na problema. So Sir Amancio, yung problema didaha kinapundan ngadto Hagiwan dara kay waray NGCP line. So ini iton iko-construct pero diri hiton NGCP kundi ito national government, tama? National government na kay kwanta, di ba ginistoryan pag-usapan tayo ito previously kay sana NGCP magpundo pero kay siring NGCP dire ito sa kuban amon transmission network ang Giwan inyo ito kay pura naman nagamit ang iba, hindi dire man ito naka-loop, so dedicated lang sa Melco. So, isa Melco talaga gastos. So, itong subsidiya atong national government
dako itong epekto. Number one, mapagandang voltahe, mapa-upay ang voltahe. Interruption, magbi-minus ito. So kung mag-increase sa load ang G1, yan na, nasa 6 megawatts na. Dahil sa Hagrayo from Kinapundan, more than 30 kilometers, which is beyond sa atong load risk. Ang 13 to kasi added days, every 1 kV is 1 kilometer. So 13 to lang, up to 20 kilometers na pinaka-maupay. So beyond kita, kay more than 30, so nga nasa 45 pa. No? Harayo. So, yan na, okay na yan. Gaganda na yan pag nakuha natin ito na transmission, no? Ikadua. So, asya it Sir Bong, nga, kung nabaga, agsob dito itong brownout. Kahit taas ang imo demand, ang ulit niya na stress, di ba? Yung kakarga niya, dako na nga voltahe, dako na nga, damo na nga makonsumidor. Ikadua ati this dyan, wala nakaulangan i-contribute sa consumer para mag humaniton din niya. No? Ay, that's the good news. Oo. Kay diri utang, hiton isa Melco. Wala na, if you recall, siguro, I think, more than 12 years ago, nag-initiate ang Isamelco mag-apply ERC for CAPEX na itong malinyahan ng Kinapundan to Giwa, no? That's one din. So, 35 to 40. Then another one is top to Oras. Hindi man suportado, no? Kay damo pa nga kumbaga at that time dire kumbinsido, no, para punduan ang project. So na kuan ito na deeper o na kuantaan kaso itong pag-applyan CAPEX. Na set aside. Diba? Na set aside na lang. Pero at that time, damo naman blessing in disguise, no? May kita YRLP na nag-epekto na bagong alin niya dida hasaw. In 2012, 2013 at Yolanda, may naman kita MCC, may naman kita Typhoon. Pero Typhoon bigin, utangan na mo nito, nabayaran lang just last year, no? 100 million yun na utang. So, pag 100 million pala na utang, medyo nakurian na ang Isamelco, no? Kay Pipiram lang atong konsumidor. Pareho sa ligo ito, dako ang load, madali na mag-pass on, mag-spread ako naman ang ira na kukulikta, no? For RFPSC or Investment Fund for Sustainable Capital Expenditure. Yun ang RFPSC, yun ang ginagamit natin pag capital expenditure. Okay, Sir Bong, di naman kunta hati kang hataf nga to naman daman hipapad, di ba problematic man daman ito na aton linya, habubo iton voltahe. Mas mahaba pang linya niyan. So, ano yung plano? 100 kilometers. Pero ayan, yung project na yan, Ate Days, from top to Oras, ay baka, na yan, part na yan ng transmission line ng NGCP. So, after this G1, usa-usa lang muna, one step at a time. Okay. Or one major activity at a time. Sunod naman, ito natin papabulig naman kita, papatulong naman kita atong mga congressman at mga governor on that matter para ma-suportahan ng national government or ng NGCP, ipupursige ka agad nyo ma-construct. Diba pwede Ate Days na tagsabay-sabay natin. Iya. Pero sir, di ba, naka-program na din ata ito sa NGCP, yung sa TAF to... Yes, it's a matter of RTC. Kailan. Iya. When. Yun na lang ang ating concern. Pero humano tayo ang G1 kaya pag nahumana ito, dako ang additional contribution sa revenue ng Isamelco. So i-increase aton RAPC, no? So makakadamo pa kita itong project for improvement sa Isamelco. Sir, amansyo ito nga 200 million pesos para itong 69 kV line. Upod na itong didait construction, itong substation dito hagiwan? Ang substation Ate Days, dili pa upod. Pero Isamelco na lang yan na part na hanap ng paraan para mapunduhan, pag-utangan namon. Pero kay kuha na ito, mahabubo na lang, no? Iya. Kasi, di ba, nabanggit ko na humala kami pagbayadan, una naman yung utang na 100M. So, pwede naman kami mag-utang sa niya.
Para lang ma-improve yung service. Yes, oo. Mm. Kay substation man ito. So, ang transmission line lang talaga amon na ginkukuri ang hanap ng pundo kasi ang sa CAPEX kailan i-pass on kay konsumidor. So, ato mga konsumidor hindi man kumbensido, no? Kay nila, mag-iwan lang makuha, no? Mag-iwan lang Benefit. benepisyo. Pero nakita ang bugos na picture na kaulan nagbuburublik kasi hindi naman pwede natin masabay-sabay itong mga project, no? Okay. So, sir, ang gandang balita. Siguro, ang imo bakiana ay ito ay mag-undergo ng public bidding. No? Yeah. So, when will it be? Either sa NIA or sa Isabel ko. Oo. So, ginkwanta na, upisan ta na pagtitiro kan mga papel, paghimuan mga terms of reference, no? And other pa na aspeto. Mag-schedule kita itong launching muna, groundbreaking pala. No? Yes. Didahagiwan siguro for this project na ADA, ito natin mga sumuporta na mga congressman, no, na sa itong project, kaulang groundbreaking. Ang diretso ko sa kaagad. No? Gidakiin, sir, nga bagay, kasi 200 million pagkatapos diri na makakarguhit natin nga mga member consumer owners nga kaulangan bayaran. So, wala na masiling kita at this ay ang usa ka buto like giwan hindi na nagkakaproblema sa investor dahil sa kuryente. ADA na mismo ang system. So, hindi na yan ang concern, no? Pero in addition pa yan, Ate Grace, may ADA mga kitad kami, magkukusap naman kami solar dito na 2.5 megawatts dito naman sa Giwan. Hagiwan. Okay. Oo. Kung makita, true renewable energy. Yes, nga, lahat maging renewable energy na yung sources natin. Kasi kung permi kita na palitan kuryente dito sa Gawas, dito sa Luzon, sa Visayas, nagkakaproblema kita. Presyo, no? CSP, Competitive Selection Process, habobo yan. Pero due to market, line congestion, no, sa peak hours na limited ang supply, naapektuhan kita itong spike ang presyo sa WISM o whole electricity market, no? So, yun ang masyadong masiring kita na very steady ang presyo. Minsan may line rental pa na tikada ko naman, no? Yeah. Pero malang GCP, may naman nga ancillary service charge na reserve. Bago lang yun. Kadamo talaga. Tapos may harani nun, papasok naman itong green energy option, no? Yeah. Na program na may additional naman na increase, no? Na kukomplika atong electricity or energy industry, no? Kada charges. Kahit kami na ihirapan din na pag-analyze itong pricing. Umaaray, Oo, pinakukomplika. Tumataas pa ang presyo. Diba, ang purpose sana, mahabubo. Siguro the best na pag humabubo, the only way is to put up embedded power plant, no, like solar. Yeah. Hindi naman. Andi na sa Haburongan, di ba may adahad to? Tapos na ba? Yes, meron na nagtitinuroy pahiran kuan tuna. Ay, okay. Medyo hindi pa nakapahanap siguro. Sana nagkukuha nito, buburuglig para take off ka ditong project. Pero dito sa North, maturoy diba, mahanap kami ng Osaka area dito siguro farther north. No, para another solar pack. Makorek naman ang voltahe. Kaya dako ito ng losses na po-contribute. So mag-imbig kita dito sa dulo. Although sa kapitan sa ang province, may Osaka team or committee or task force na established to look for potential renewable energy project like hydro or mini hydro. Pusa dito solar. Sa Nisi, no? Saban. Sa Iton. So there are many others or even pero hydro ang focus anay. Sir, didahan iyo plano kay syempre di ba ako nag-propose man kamuhad to balikan ta ito nga 200 million 69 kV line nga iko-construct yan na.
Did your proposal, pag nag-start yung construction, mga pirahiya ka bulan, abuton pa in tuig, nga dahiton kahuman? Oo. O sa dida, kaulangan natin na Ate Days, ang right of way. Ay, Oo, right of way. Di ba, every meter na dadaanan ng linya, may tagadaan mga tula, di ba? yes. So yun ang kaulangan pa. Permiso, approval itong mga tagada, no? Mga konsumidor naman nila, na kaulangan nila tugutan, no? Ito Iya. project na mag-agi ang natura. Permanent yan na to. Dani, once makusap natin nila, dire-diretso na to for as the main supply source of Iwan. Oo. Ngayon sir, dapat maging andam liwat yung isamel ko, hiton pagbutang daman hiton linya nga dapat maging andam para hiton kanan 4 lanes kay iba nga parte dito sa southern part dito na aton probinsya na hibubot nga na iton mga linya iton mga poste. Forward, mga 10 years, 15 years magpo-4 lanes yan. So sakto naman ito sa plano. Hindi naman, pero naka-4 lanes ka, pero kuryente mo dito sa dulo naman, mahina, sayang din yung kalsada mo kasi mga negosyante, investor, hindi man mag-invest. So sabay-sabay itong mga project. Yeah. Pero mauna talagang kuryente kung pwede lang. No? Oo. Medyo may problema na kita nga sa giwan sa voltahe. Oo. Kagida ko ito nga bagay, GM, kay... Ate Days, Yeah. 1 year, I think, minimum, 1 to 2 years. Itong NGCP nga, Santa Rita, ito kinapundahan, 5 years ang pag-construct ito. Oo, kasi ang mga nakabalaong right of way. Ang nag-cause ng problema yung right of way. Oo. Sa may lawaan, may part ng Balangiga. So, yun lang. Pero all others ay dire-diretso naman. Oo. Sana bumigay, magbigay yung yung mga may-ari ng lupa na dadaanan. Yes, Ate Days, kailangan natin itong mga tulong siguro at mga LGU natin, mga chairman, mga mayor, governor. Because ang laki ng economic impact. Yes. Tuloy ito, Ate Days. Expect in the next 2 years agad, from operation yan, o baka first year pa lang, 5 megawatts ka agad ang dugang load. Okay. Wow, ang ganda. Durod ako aton nga provision atong substation dida sa Giwan, that will be at 20 MVA na power transformer pareho sa Borongan. May kuan pa kami niyan, reserve na space for additional 20 MVA in the future, no? We are thinking ahead. Yeah. Para any future increase ng load, man mga investor nila mag-construct, di rin na kita magtitinuroy ulit matuna kasi mahirap. For the substation or aton mga linya. Oo. Wow. GM, ang ganda, Ang gandang project. So far, amoy nito magiging pinakadako nga project. Ito ni Isamelco for this year. Yes, Ate Days. Although may mga ongoing kami, mga small projects na lang, pag-upgrade, pag-reconductor, pag-replace ng mga insulators, or pag-tripacing, Ang substation hal Llorente? Kung pa yan, ongoing naman yung Llorente. Pero hindi pa natin gindadagmit para mahuman agad, Ate Days, kasi pagpasok ito na, yan, sana amon priority, pero kaya pumasok ito, na-approve na agad, tutulong natin mga congressman, na Nonoy Libana, ni Kong Sien, na mapa-approvean ito na ginawa natin, kay priority talaga itong ginawa. Yeah. Okay, so thank you GM. Ito nga impormasyon, siguro parting shot na la para ito natin mga member consumer owners. Yep. Makasingit, Yeah, go ahead. Congratulate our new lawyers na pumasa dida SU College of Law. Marong Ate Days, you're one of the instructors dida. Nagtuturo ako dyan sa College of Law in 2022. So I'm so happy yung section na tinuruan ko. 7 na ang lawyer, Wow. Tinuruan ko ng 2022 sa subject na labor. Isa naman sa commercial law last year, may pumasa naman nga usa. So sa ka-section, out of 23 students, 7 nang pumasa. That's
Taas yun, ha? First in isa na usa ka batch, no? Isa ka graduating batch na pito ang pumasa. So, At sa ngayon, you have 14. of course, yung itong professor meron namang contribution niya, no? Yeah. Hindi naman actually hindi naman we are not up to sa compensation dyan, no? Ang ako na, makatulong lang. Tingnan ko kaya kung makakontribute ba ako sa mga estudyante na to sa College of Law na sila ay makapasa sa usa ka mahirap din na exam, no? Bar exam. Ba, oo. So we have now, last year, we have 7 bar passers. This time is 14. Double the number. Sana mo pa makapasa, no? Ate Days. Oo. So, congratulations sa iyo gihapon na itong dungog ha iyo nga mga professors di da Eastern Samar State University. Congratulations, sir. Congratulations. Thank you very much, Ate Days. Sa paghatag mo ito, no? Oportunidad para pasamo kita ito na aton mga development ng Eastern Samar. So, antay lang kita, no? Sa aton mga member konsumidor nga inay o dandahan ito na aton pag-implement project pero na-realize, no? Mahirap talaga mga project ito, hindi ito dali, no? Kaulangan dako nga financial ang requirement, eh. So, yan, Ate Days, no? Again, salamat at good morning, Ate Days. Alright. Mga salamat gihapon Attorney Jose Michael Edwin Amancio, Sir, General Manager hiton Eastern Samar Electric Cooperative. Yun. An aton oras. Mayada na lang kita 14 minutos og sa mag alas 10 sa aga. Alright. So yun, dida mismo nahibatian ta kan General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio hiton usa nga gidak nga proyekto nga ipapatuman niya na hiton aton gobyerno ngan sugad man hiton Eastern Samar Electric Cooperative hiton 69 kV line construction tikang hakinapundan nga to naman hagiwan nga naaprubaran kantidad 200 million pesos initiative tikang kanda Congressman Shin Gonzales ngan House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan kaya ini talaga to nag-push kaya ato nagduso nga mahiupod dideton General Appropriations Act nga nahisulod talaga yun nga tuig 2026 so titika nga iton implementasyon yan nga tuig and sana waray damo nga makaulang pagbigyan ito na maiigo nga mga tuna darahiton right of way para mas maging madagmit ito na construction. Alright, ang iyong mga kodigo. Ang aton oras, sige, 13 minutos na laog sa alas 10 sa aga. Kadiyunta na ang aton mga balita na hikay. Hato na aton mga interns from Eastern Samar National Comprehensive High School. Okay, tikang kanda Josh Romero and Vince Descaya. Alright, hala, unahon talaanay. Okay. Alright. Sige. Yan na nga mga oras. Kadiyunta na. Lokal nga balita. Unahon ta tikang didikan Vince. Alright. Okay. Isyahan nga balita, Suma farmers hahipapad kinarawatin 340,000 pesos nga kantidad in farm machineries tikang Department of Agrarian Reform. Ang detalyihan report tikang kan Vince Romero. Pero anay, kaya adipan aton kuan an aton teaser para report. Alright. Radyo Pilipinas Report. Igin turnover ang Department of Agrarian Reform or DAR, Provincial Office and Eastern Samar ang 340,000 nga kantidad ng farm machineries ngan kagamitan ngadtuhan samahan ng organikong magsasaka or SOMA hahipapad. Ang suporta nagtutuyo ang mabuligan ng mga miyembro ng SOMA nga makakuha hin access sa moderno nga kagamitan nga nagpapababa hamang gastos ang produksyon nga magpapalambuhan pagdumarahan ira operation ha uma.
Gindumara ang turnover ceremony ha mismo nga farm site nga ginsaksihan han mga opisyalis sandar ngan mga representante na lokal nga government unit ngan mga membro han asosasyon. Nagpaabotin pasasalamat ni Antonio O. Moscari Jr., presidente han Soma, nga nagpasabot nga dako ini nga bulig para panginabuhian ira mga miyembro. Iya ginpatapod nga ira pagtitipigan ang mga rekurso para han komunidad han mga parauma han hipapad. Nagpahayag hin suporta ang mga opisyalis sandar nga nagkumita nga magpapadayon nga paghatag hin mga programahan ngan interbensyon para ma-Agrarian Reform Beneficiaries Organization or ARBOS sugad han Soma nga naglalayon para mekanisasyon ngan modernisasyon han agrikultura ha probinsya. Tikang ha report ni Sinurat ni Maria Daisy Lalosa Belizar para sumatestihanon Vince Diskaya nagbabalita. Damo nga salamat Vince ang report nga di naman kitahan na usapa nga lokal nga balita PDEA o PNP nakakumpiskarihin na marijuana kantidad 70,000 pesos dinhi syudadhan Borongan. Aadi ang report ni Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Malimang puson nga nakumpiskar han mga operatiba han Philippine Drug Enforcement Agency 8 Eastern Samar Provincial Office ha koordinasyon han Borongan City Police Station hingin aaligar illegal nga droga nga gintutuuhan nga marijuana didahan gindumara nga joint Anti-Illegal Drugs Operation ala 1:05 han kaagahon ika-8 han Enero 2026 ha barangay Kabong, Borongan City. Didahan operasyon nagdumarahin inspeksyon ang PDEA K9 unit hasulodhin usa nga delivery hub ngan nagpositibo in usa nga karton o parcel nga may sulod hingin aaligar illegal nga droga. Nagdumara naman hin inventaryo ang mga otoridad nga nakakumpiskar hin 12 nga vape inhalers nga may sulod hybrid cannabis oil o marijuana extract nga ginbabana-bana na kantidad nga 70,000 pesos. Nakuha gihapon in mag-iba-iba nga mga panapton, bubble wrap, ngan carton box nga ginsusudlan han droga. Ang mga otoridad yan na in padayon nga magdudumara hin investigasyon para makilala ngan mabilngan ang tag-iya han mga kontrabando. Ang nga tanan nga mga nakumpiskar nga illegal nga droga in gindara ha PDEA Region 8 Laboratory Section para hin confirmatory chemical analysis. Tika nga balita nga ginsurat ni Kurt Sebricus para sumatestihanon na Josh Romero nagbabalita. Damo nga salamat Josh na report ngan oras naton may ada pakita 8 minutos ug sa magalas 10 sa aga ngadto naman kita balita national local government unit hospitals magsiserbi nga pilot para han pagpatuman ng zero balance billing program. Ang detalyihan report kang Vince Romero. Radyo Pilipinas Report. Pinaplansinahan Department of Health or DOH ang pilot implementation ng Zero Balance Program ha mga lokal nga gobyerno han nasod. Ini nagtutuyo nga mapaharani ang healthcare ha mga Pilipino. Ha press briefing ha Malacanang, ginsiring ni Health Secretary Ted Herbosa nga pinaagihan 448 billion nga budget han DOH para hininga tuig, papadako ng programa ha mga LGU hospitals. Gintagan doon ni Herbosa nga 5 nga probinsya ang napili para mga pilot program upod ang Sarangani, Laguna, nga Naklan nga may mga specialized medical services. Gindugang niya nga para level 1 nga mga hospital, lapos na ini nga masusustentohan para han increased benefits han PhilHealth. Pero ang mga LGU nga may level 2 nga level 3 nga hospitals, nagkikinahanglan hin mas komplikado nga mga procedures nga mas mataas nga gasto sa amoy gagamitan mga pilot. Tatagan liwat hina prioridad na mga LGU hospitals sa mga probinsya nga waray DOH hospitals na para sa ibang LGUs pwede gihapon hira magburublig ha per patient basis pinaagihan na MAIFIP sumalakan Herbosa. Para sumatestihanon Vince Diskaya nagbabalita. Damo nga salamat Vince sa tun imo report nga dipakita usang balita national. Usa ka bulan nga bata nasalbarhan PNP Women and Children Protection Center. Ani gimbabaligi ada ini. So kadiun ta ang detalye kan Josh Romero. Radyo Pilipinas Report.
Na-rescue han Philippine National Police Women and Children Protection Center ang usa ka bulan ang edad nga puya nga ginpaplano ibaligya online. Pinaagihan ginbuhat nga operasyon kaupod ang Social Services Development Department han Quezon City. Hani ka sa 1 Enero 2026. Ginbuhat ang operasyon katapos ibaruan nga gintitinguha ibaligya han 17 anyos nga iroy ang iya anak ka kantidad nga 55,000 pesos tungod han kablas nga kahimtang hakinabuhi. Sumalaha Philippine National Police Women and Children Protection Center ginaandam na ang kaso kontra han iroy tungod han pagtalapas sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 ngan Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Yana aada na kustodiya han Social Services han Quezon City ang baby samtang an iroy nga usa nga child in conflict with the law igin papailarom ha pag-ataman ngan psychosocial support. Tikang habalita nga ginsurat ni J. Mark Dagala para sumatestihanon ni Josh Romero nagbabalita. Damangat salamat Josh ato na imo report ngato naman kita international news. Siyahan 37 anyos nga manunurat hinsiday pinatay hin immigration officer ha United States. Ang naditalihan report tikang convince sa Diskaya. Radyo Pilipinas Report. Nagtipon ang mga demonstrador hagawasan Federal Whipple Building han Minneapolis, Minnesota katapos pusilon ngan patayon han ahente had US Immigration Hireni Nicole Good. 37 anyos nakada di dani auto ha Enero 8 durante han usa nga immigration enforcement surge. Ang insidente ay nagresulta hindako nga pagkabungkag ha komunidad nga nag-aakusar han mga ahensya han gobyerno nga nag-aabuso han ira poder ha pagpatuman han mga immigration laws. Damo nga mga protesters ang nagtipon ha lugar, naghimuhin mga placards nga nagkakanta hin mga kanta nga nagpapahibaruhan pag-abusaran mga pulisya han immigration enforcement nga iginpatuman ha ilaruman administrasyon ni US President Trump. Ang mga demonstrador naghahangyo nga ang mga ahensya han gobyerno maging mas responsable nga maghatag hin pagtagad ha mga tawo nga naapektuhan han mga pulisya. An insidente nga ang mga protesta ay nagpapakita hindako nga isyu han immigration han Amerika nga nagre-representar han mga kahimtangan kinabuhi han mga tawo nga nagkukuri ha pag-antos tungod han mga restriksyon ha immigration. Para sumatestehanon Vince Diskaya nagbabalita. Mga salamat Vince sa report nga tunuman kita ha lain nga balita. German President na nawagan hin panalipod ha world order nga demokrasya. Ang detalihan report ikang kan Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Ginpahayag han German President Frank-Walter Steinmeier ha Berlin, Germany nga diri nira karuyag makita ang kalibutan nagiging lugar nga sugadhin balay han mga tulisan kundi ang mga waray balaod ngan waray konsensya laan nakakakuha han ira karuyag. Sumalaha iya makusog nga pahayag kontra han foreign policy han United States of America o Estados Unidos ilarom han Pangulo nga hi Donald Trump ginsiring niya nga bisan ang papel han presidente han Germany seremonyal laagod. Naninilikado ang demokrasya habugos nga kalibutan tungod han pipira nga ginbubuhat sugad han pagpalagpot ha presidente han Venezuela nga hi Nicolas Maduro. Ginarang niya nga ang pagtalapas han mga prinsipyo ngan importansya han mga nasyon nga dati nakabulig tukod han kalibutan nga may kasabutan. Amo ang ikaduha nga dako nga pagbungkag sugadhan pagsakop han Russia ha Crimea ngan bug-os nga pag-atake ha Ukraine. Nag-uyon liwat si Steinmeier nga kinahanglan ni aktibo nga pagpasulod o intervention ha mga sitwasyon nga may peligro. Ngan kinahanglan makigbulig ang mga nasod sugad han Brazil ngan India para panalipdan ang world order base diri maginpuy-anan han mga tulisan ang kalibutan. Para sumatestehanon Josh Romero nagbabalita. Mga salamat Josh sa report. Nga din naman kita sports news, siyahan Alex Iyala muling namayagpag sa larangan ng tennis. Balikan ta hi Vince Diskaya para han report. Radyo Pilipinas Report. Sa ASB Classic, naging madali para kay Alex Ayala ang kanyang laban kontra kay Petra Markino ng Croatia matapos niyang talunin sa loob lamang ng 62 minutes na may score na 6-0 at 6-2.
Ang ika-4 na seed na Pilipina ay nagpakita ng napakahusay na porma, nanalo ng 7 sunod-sunod na laro gamit ang kanyang maaasahang baseline game at mahusay na unang serbisyo bago siya nakakuha ng 2 sunod na talo. Ngunit mabilis na nakabawi si Ayala sa pamamagitan ng pagkuha ng 5 sunod na laro upang makumpleto ang kanyang panalo. Susunod na haharapin ni Ayala ang ika-6 na seed na si Magda Linette mula sa Poland na nagtagumpay sa laban kontra kay Elisabetta Crucieta sa score na 7-5, 2-6 at 6-3. Si Linette ay nasa ika-52 na pwesto sa mundo at nanalo sa kanilang 2 nakaraang laban na pareho sa straight sets. Kasabay nito, umusad din si Ayala sa semifinals ng doubles kasama ang kanyang American partner na si Iva Jovic sa pamamagitan ng walkover. Ang kanilang sunod na laban ay laban sa Chinese pair na sina Zhu Hangyang at Yifan Xu. Lumaratsada para sa sports balita, Vince Diskaya, gwapo na't walang bahid na anomalya. Di kami makaanriwa. Alright, ngayon naman kita tika nga sports, showbiz balita. Rojan Cruz, bukas ang puso sa showbiz dream ng anak na si Joaquin, na siniring, Daddy, I wanna be like you. Kaniuntaan balita ni Josh Romero. Radyo Pilipinas. Report. Ayan mga ka-showbiz, kung gusto ninyo marinig ang I Want to Be Like You, pakinggan ninyo ang istorya ni Rojan Cruz. Good vibes at proud daddy moments ang hatid ng kapuso aktor na si Rojan Cruz matapos niyang ibahagi na bukas ang kanyang puso kung sakaling tahakin ng panganay niyang anak na si Joaquin ang mundo ng showbiz. Sa isang panayam ng PEP.ph, inamin ni Rojan na maaga pa lang ay nakikita na niya ang interes ng kanyang anak sa pag-arte at pagpe-perform, lalo na't madalas nilang isama ng asawang si Dian Medina ang kanilang mga anak sa set ng GMA7. Ayon kay Rojan, walang magiging hadlang kung sakaling gustuhin ni Joaquin na sundan ang kanyang yapak sa industriya. 2 ang anak ng mag-asawa, si Rodolfo Joaquin Diego, 5 taong gulang at ang bunso na si Maria Isabela Elizabeth, 1 taong gulang. Ikinuwento ng aktor na minsang napanood siya ni Joaquin sa Stars on the Floor at doon niya narinig ang mga salitang tumatak sa kanyang puso. Daddy, I want to be like you. Dagdag pa rito, matapos niyang magwagi bilang the ultimate dance star, duo kasama si Dasuri Choi at mag-uwi ng 1 million pesos cash prize. Mas lalo raw naging emosyonal si Rojan nang marinig ang anak na nagsabing, Daddy, I'm so proud of you, champion. Kasama raw sa studio ang buong pamilya sa finals ng kompetisyon, ang misis niyang si Dayan, ang mga anak at maging ang kapatid niyang si Raver Cruz. Dahil dito, mas ganado at inspired raw siya mag-perform. Para kay Rojan, ibang klaseng fulfillment ang dulot ng suportang galing sa pamilya. Sila raw ang tunay na lakas at inspirasyon niya sa bawat laban. Nang tanungin kung may plano pa silang sundan ang kanilang 2 anak, pabirong sagot ni Rojan, okay na po kami, okay na. Pinalawanag niya na matagal niyang ipinagdasal ang magkaroon muna ng baby boy na ibinigay sa kanila sa katauhan ni Joaquin. At pagkatapos ay isang baby girl na si Isabela naman ang katuparan. Bagamat aminado siyang gusto pa sana niya ng isa pang anak, mas pinili niyang unawain ang hirap at pinagdadaanan ng mga ina sa pagbubuntis. Buong respeto at paghangaring ibinahagi ni Rojan para sa mga nanay, lalo na sa kanyang asawa. Anya, nasaksihan niya mismo ang sakripisyo at hirap ni Dayan noong nagdadalang tao ito. Kaya para sa kanya, sapat na at kumpleto na ang kanilang pamilya. Sa hiwalay na ulat, inamin din ni Dayan na matapos ang mga pinagdaanan niyang health challenges sa huling pagbubuntis, kontento na rin siya sa 2 anak nila. Para kay Rojan, ang pagiging ama ang pinakamalaking biyayang natanggap niya. Sa tuwing umuuwi raw siya at sinalubong ng yakap at halik ng kanyang pamilya, doon niya nararamdaman ang tunay na saya at pasasalamat. Dahil sa kanila, mas pinipili niyang gumawa ng mabuti at magtrabaho
ng masigasig, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nakausap ng PEP.ph si Rojon Cruz sa ginanap na costume party at media launch ng wellness brand na Purple Hearts noong November 7, 2025 sa Quezon City. Isang event na muling nagpakita ng kanyang pagiging hands-on, daddy at family man. Sa huli, ipinapaalala ng kwento ni Rojon Cruz na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa tropeo o premyo, kundi sa pagmamahal, suporta at inspirasyong nagmumula sa pamilya. Kapag buo ang tahanan, mas buo rin ang pangarap. Sa bawat hakbang na may puso at respeto sa pamilya, siguradong panalo. Showbiz man o tunay na buhay. This is the story told by Josh Romero. Wow, ganda. Josh Romero, da mga salamatan report. Ngan balik kita, halarangan itong sports. Philippines to host ASTAF U19 Asian Sipak Takraw Championship 2026. Balikan tahi Vince Descaya para han report. Radyo Pilipinas Report. Nakatakdang maging host ng Pilipinas para sa ASTAF Under-19 Asian Sipak Takraw Championship na gaganapin sa November 2026. Ang karapatan sa pag-host ay ginawad sa bansa matapos mag-sign ng kasunduan ng Asian Sipak Takraw Federation at ang Philippine Sipak Takraw Association Incorporated noong Disyembre ng nakaraang taon. Ang kaganapang ito ay inaasahang magbibigay ng malaking oportunidad para sa mga kabataan na naipakita ang kanilang talento sa larangan ng sipak takraw at palakasin ang suporta ng mga tao para sa esports. Ang pag-host sa championship ay hindi lamang magdadala ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa, kundi magbibigay din ng pagkakataon sa mga lokal na atleta na makipagsabayan sa mga international competitors. Ang paghanda ay sinisimulan na upang matiyak na matagumpay ang pagdaraos ng kaganapan at inaasahang makakabuti hindi lamang sa pagunlad ng sports kundi pati na rin sa turismo ng ating ekonomiya ng bansa. Muli Rumaret Sada para sa Sports Balita, Vince Descaya, gwapo na tulang bahid na anomalya. Wow. Okay, thank you so much Vince Descaya han report. Ngan katapusan nga balita nga di kita showbiz news, foreign looking guys, Francine Diaz tapat sa sagot kung ano ang tunay na nakaka-attract sa kanya. Balikan tayo Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Ayan mga ka-showbiz, babae man o lalaki, ano ang inyong nakaka-attract sa isang tao, lalaki o babae? Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz kung bakit tila may kakaibang hatak sa foreign-looking guys ang kapamilyang young star na si Francine Diaz. Mula sa kanyang ka-love team na si Seth Fedelen hanggang sa mga viral personalities na nag-uugnay sa kanya. Hindi may kakaila na maraming curious kung ano nga ba talaga ang tipo ng aktres at kung may puwang pa ba ang pag-ibig sa kanyang abalang buhay. Sa mga nagdaang buwan, ilang pangalan na ang naiugnay kay Francine. Nariyan si Seth Fedelen, ang matagal na niyang kapartner sa mga proyekto. Si Austin Ronzon, isang hardcore heartthrob na umaming may crush sa actress. At si Tyler Biginho, ang chiropractor na naging viral matapos ang kanilang session at agad pinagpiestahan ng mga shippers online. Ngunit sa kabila ng impresyon na mahilig siya sa foreign-looking guys, nilinaw ni Francine sa panayam ng PEP.ph at iba pang membro ng press sa Bench Sense launch noong October 2023 na hindi panlabas sa anyo ang batayan ng kanyang attraction. Anya, mas nagiging attractive sa kanya ang isang tao kapag ito ay mabait at may respeto. Gayunpaman, mabilis din niyang idinagdag na hindi ibig sabihin nito ay lahat ng mabait sa kanya ay agad na magiging espesyal. Para naman sa mga Francette fans, may ikakapanatag ang loob dahil inamin ni Francine ng isa sa kanyang dreamy day ay ang kanilang US moments ni Seth noong September 2023. Isang simpleng sagot pero sapat upang muling painitin ang kilig ng kanilang supporters. Sa ngayon, malinaw rin kay Francine na hindi pa love ang kanyang pangunahing prioridad. Ayon sa 19 years old na actress, napaka-busy ng buhay artista, kaya mahalagang alam mo kung ano ang uunahin. Para sa kanya, ang tamang order ng priorities ay Diyos muna, sarili,
at career. Kasama na rito ang kanyang pag-aaral. Kasalukuyang nag-aaral si Francine sa Southville International School at aminado siyang hirap siyang maglaan ng sapat na oras sa academics dahil sa siksik na schedule. Dahil dito, nagpasya si Francine na hindi na ituloy ang pangarap na mag-medicine sa kolehiyo. Anya, hindi praktikal ang kursong nangangailangan ng full-time commitment, lalo na't madalas siyang absent dahil sa trabaho. Sa halip, mas pinipili niyang kumuha ng business-related course, particular ang business management, na mas akma raw sa mundong ginagalawan niya ngayon ang showbiz. Ang pinapakita ng kwento ni Francine Diaz ng tunay na pagiging mature ay ang pagkilala sa sariling priorities. Hindi padalos-dalos sa puso, hindi bulag sa kilig, at hindi nakakalimot sa pangarap. Sa mundo ng spotlight at attraction, mas mahalaga pa rin ang direksyon ng buhay. Sa showbiz na puno ng admirers at distractions, kapag malinaw ang goals, siguradong walang complications. This young star story proudly delivered by me, Josh Romero. Wow, Josh Romero, thank you han balita. And sugad man nga kan Vince Discaya naton mga future newscasters o bangin pagabutit panahon hiyaran iton sumaliwan ha aton. Thank you ano, ang gagaling and nagdarahaton ha oras nga 10 minutos na nakalabayhan alas 10 sa aga. Again, thank you. Hayo nga duha. Thank you too, ma'am. Ganda no, mga kasangkayan no. Nagpapanlalahos na kita iton oras. Gusto na natin i-acknowledge aton pirapahan natin viewers online. Sherwin Bartolo Balanday. Good morning. Watching from San Ramon, Pambuhan, Northern Samar. Oy, affected pa kamo dito itong Shoreline. Janet Esplago Donisa. Maupay nga aga istihanon from Malolos, Bulacan. At Itero City saying maupay nga aga este. Edgar Picardal, good morning. Watching from Misamis, Oriental, Region 10, Mindanao. And Arlene, mauran nga morning Eastern Samar, watching from Canavid. Vilma Roncales, good morning. Watching from Marikina City, Niel de Ruena, hello ate, good morning. Pa-shoutout para iton mga taga-barangay kag Pili Oras, baha na daman, ay hindi pa naman, bisan kon may ada mga pag-oran. Jennifer Golmatico, good morning ate, nakapasa, okay, haton bar exams, nanguna. Alright, Grace Akla, good morning, watching from Taguig, Manila, and Elizabeth Bingbing Nugit North Show, have a rainy Friday. Good morning, friend. Thank you, Bingbing. And ben mga kasangkayan, hangaran hiton amon station manager Ate Rose Rivera Abunda, gan bugos nga persa hiton na DYES Radio Pilipinas, naging kaupod ta hi Coach Eufem Bona Jr. Nga na naton mga interns sila Josh, ngan hi Vince, da mga salamat. And thank you gihapon kan General Manager hiton Eastern Samar Electric Cooperative at Attorney Jose Michael Edwin Amancio, sir. Ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar na sa ring da mga salamat inyo pakigusa, maupay nga aga, and good morning Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than